Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan mga kababayan. Mag-umpisa na po tayo, magkomentohan na po tayo. Ito po, komentohan po natin. Ito pong interview o pahayag ni Bonget na tinatawag pong bangag ng kanyang ate mga kababayan. Ayon po sa kanya, isa daw pong privilege ang magbago ng buhay ng isang Pilipino o isang tao sa Pilipinas. Privilege niya raw po yun na mabago at may mabago po sa buhay ng isang Pilipino. Ibang klase, no? Ano po ba nabago sa ating bansa? Pakinggan po muna natin siya at tingnan po natin ang mga nabago po sa Pilipinas at sa Pilipino, mga kababayan, at kung ano po ang kanyang mga pinagagawa. Pakinggan po natin siya. As someone who aspires to enter public service someday, what is the one thing that you want me to know that you should have known prior to entering public service? I think you're well guided so long as you enter politics for the right reason. And there's only one right reason, to serve. There's no other correct reason. It's a thankless job, that's for sure. And a sleepless job. It's worth it. You know, it's worth it. You know, when you see something change for the good, that you made it happen, ikaw may, that changes your world. There's nothing better. There's nothing better than to help somebody outside of yourself, outside your family, your community, your country. May nagawa ka, nagbago yung buhay ng tao. Can you imagine, binago mo yung buhay ng tao? What a privilege to be able to do that. Mga tamay, privilege na po yan na bago po ang buhay ng tao, ng Pilipino, at syempre po ang Pilipinas po. Ang laki po ng pagbabago nung siya po ay umupo. Ano po ang malaking pagbabago? Ito po, umpisahan na po natin ang kanya pong mga achievement at pagbabago po sa ating bansa. Ito po ang isa, kung gaano po tayo dinala sa napakalaking utang na wala pong nahita ang ating bansa. I-set up ko lang po mga kabayan. Ito po. Set up po natin yung mga pagbabago. Maganda pong makita yung mga pagbabago. Yung mga pagbabago po, nakita po natin kung paano po sila nagkamal ng isang damukal na pera. Hindi po ba? Male-maleta, bilyon-bilyon. Ito po, ang ginawa po, ibinaon tayo sa utang na wala po tayong nahita. Umabot na sa 17.56 trillion pesos ang kabuang utang ng Pilipinas noong October 2025 ayon sa datos ng Bureau of the Treasury. Ito ay 9.62% na mataas mula sa mahigit 16 trillion pesos na utang noong October 2024. Ang domestic debt ay bumubuo sa 68.6% ng kabuang utang na umabot sa 12.05 trillion pesos. Habang ang external obligations ay nasa 5.52 trillion pesos matapos ang net loans at adjustments sa peso equivalent ng foreign currency debt. Ang pagtaas ng utang ng bansa ay dulot ng bagong loan mula sa loob at labas ng bansa at pagbaba ng halaga ng piso laban sa dolyar. Dahil sa talamak na korupsyon. Hindi po ba? Saan po kaya napunta yung mga inutang? Yan po ang 3 taong issue po. Korupsyon. Diyan kaya napunta yung inutang, mga kabayan. Ito pa po, mga tambay. Ito pa po ang legacy naman ng kanyang anak at legacy po nila at ng kanyang pisan. Kung ano po ang tinatawag po, mga kabayan. Ito po, ang mga pork barrel po kasama ang kanyang anak. Legacy po nila yun kaya napakarami pong pagbabago sa kanila. Hindi po sa atin. Natatawa lang ako pag sinasabi. Kung ang ibang distrito, kakarampot o halos walang budget ang mga proyekto, sa ibang lugar naman, tiba-tiba. Sa inilabas na listahan ng PCIJ o ng Philippine Center for Investigative Journalism kamakailan, makikita ang 15 mga distrito na nakatanggap di umano ng lion's share o pinakamalaking parte mula sa espesyal na pondo ng DPWH.
At ang nanguna sa listahan, ang unang distrito ng Ilocos Norte, kung saan ang tumatayong congressman, ang presidential son, Sandro Marcos. Sumunod naman sa kanya, ang Leyte 1st District, na distrito naman ng pinsan ng Pangulo, ang dating House Speaker Martin Romualdez. Sa PCIJ report, binansagan sina Congressman Marcos at dating Speaker Romualdez bilang pork barrel kings. At ang tawag daw sa pondong kanilang natanggap, allocables, na ayon sa PCIJ report, ang siyang bagong anyo ng pork barrel. Kahit pa matagal nang nagpasya ang Supreme Court na illegal ang pork barrel. Nakita niyo po mga tambay, yan po ang nabago po, mga kabayan. Yan ang nabago po sa ating bansa. Ang korupsyon ay naging legal na po sa kanila. Wala na pong illegal. Yung pork barrel po ay naging legal na po, mga tambay. Ganyan po katindi. Ganyan po katindi ang pagbabago po nila sa ating bansa. Ano pa mga tambay? Ito pa po. Ito po yung legasya nila eh. Ilagay po natin yung legasya. Ito po, ang tinatawag po ng ating kababayan na bangag legacy. Bangag legacy mga tambay. Ito po, pakinggan po natin. Ibang klase. May Guinness World Record para sa pinakamatinding pagnanakaw sa gobyerno. Panalo na ang pamilyang Marcos, true to life story. Ito, pero grabe. Imagine niyo, si former President Ferdinand Marcos Sr. nakalista pa sa greatest robbery in government history sa Guinness World Records. Sikat sa buong mundo. At hindi doon nagtatapos kasi yung anak niya, si President Ferdinand Marcos Jr., mas matindi pa. Puro kurakot kawatan. Insertion dito, insertion doon. Kaya ginawa overpriced, substandard, ghost project at drug addict na presidente. Grabe! Ang lupit ni Bongbong Marcos tinalo ang record ng tatay. Tapos yung asawa na si Lisa Marcos, drug addict din, at bukod dun smuggler ng agricultural products, kontrolado pa ang buong merkado. Oh my goodness. Yung anak na si Sandro Marcos, abay drug addict din, at may billion insertion at collection pa mula sa kaban ng bayan? Parang buong angkang pamilyang Marcos. Lolo, tatay, apo, daughter-in-law, puro pangungulimbat ang legacy. The one and only na drug addict ang buong pamilya, magnanakaw, kurakot at kawatan na protektado ng AFP, PNP, Ombudsman, DOJ, NBI, Congressman, Senador, Governor, Mayor, Barangay officials at DILG. Kung sa pelikula ito, ang title ay Pamilyang Marcos, ang henerasyong hindi naubusan ng kurakot. Pero kayo mga ka-viewer, anong masasabi nyo sa ganitong pamilya? Ayan mga tambay, ano raw po masasabi nyo sa ganong pamilya? Ayon po dito po sa ating kababayang vlogger mga tambay. Ano po masasabi nyo mga kababayan? Ang legasya po, yan. Yan po ay pinagmamalaki po ni Bongit na tinatawag ko bangag ng kanyang ate. Siya po ay mga kabayan, may privilege mga tambay. At siya po ay natutuwa dahil napakarami pong pagbabago na naibigay ang kanyang panunungkulan sa ating bansa. Hindi po ba? At siya po, ang pagbabago po, ang mabago niya ang buhay ng Pilipino. At napakarami niya pong nagawa. Ayon po sa kanya. Kaya nga po ang tanong natin, ano po kaya ang tinira niya? Ano kaya ang tinira niya at ibang klase po ang tama? Hindi po ba? Napakahusay po. Napakahusay. At nakita niya po, siya po ay proud na meron daw pong nabago at nabigyan daw po ng magandang buhay ang isang Pilipino. Tama. Ano po ang mga nabago? Nabago po ang mga Pilipino dahil lulong na naman sila sa pulburon. Dumami po ang mga addictus. Dumami po magnanakaw. Di ba? Dumami po ang mga kriminal. At lumaganap na naman po ang makakaliwa. Kaya po marami na bago po eh. Hindi po ba? At lalong-lalo po, talamak na talamak po ang korupsyon sa kanilang panunungkulan. Bakit kaya? Dahil yan po ang kanilang record, yan po ang kanilang history na ibinigay po sa atin. Di ba? Nakita niyo po ang legasya at pagbabago sa kanila po lahat na bago. Nabago po ang sitwasyon at lalo po silang yumaman ng yumaman umano. Hindi po ba? Itinuturo lang po sa Pilipino na marami po siyang nagawang achievement. Pero ang katotohanan, buong pamilya po nila, kamag-anak umano, ay nakinabang po
ng napakalalaking pera at binansagan pa silang bangag legacy ng ating kababayan. Hindi po ba? Nakakalungkot lang po. Magmula po sa lolo, sa lola, hanggang sa kaapu-apuhan at pamangkin at pinsan, ay grabe po ang legasiya po na iniwan po nila sa ating mga Pilipino. Katulad po ng ina. Ang ina po ay binansagang agriculture scammer. Kontrolado po ang merkado. Hindi po ba? Ang ama, lahat sila ay may bisyo pang pulburon umano. Ganon din ang anak. Hindi po ba? Billion-billion po ang mga napakaraming insertion. Ganon din po ang ama. Billion-billion po ang kinukolekta ayon kay saldi ko. Hindi po ba? At grabe po, ganun din po ang lolo. Binansagan nga po sila, di ba? Ang pamilya nila ay nasa Guinness Book of Record dahil po sa pagiging greatest robbery of a government. Hindi po ba? At ang kanyang nanay ay nahatulan pong guilty sa 7 count of graft. Pagnanakaw din, mga tamay. Guilty. 7 count. Nakita niyo po? Pero po, hindi na po ipinakulong yan ni dating Pangulong Duterte. Halos lahat po sila ay ganyan po ang legacy. Pero nagmamalaki po sa Pilipino si Bonget at si Bangag na tinatawag na kanyang ate. Dahil po siya po ay masaya at talagang siya po ay sa tingin niya ay nagampanan niya ang kanyang pagiging Pangulo at pagiging politiko sa Pilipino. Dahil nga doon sa pinagmamalaki niya na isang privilege ang magbago ng buhay ng Pilipino at ng isang tao na kababayan natin, mga kababayan. Kahanga-hanga ka. Kahanga-hanga po si Bonget, lalong-lalo po pagka po kargado umano ng pulburon. Napakarami po niyang naiisip na akala niya ay totoo. Yung mga tinatawag na humanization ba tawag doon? O sinasabing yun yung sinasabing tama. Yung po bang tama? Yung po bang side effect nung pulburon, mga kabayan? Ilusyon lang, nag-iilusyon. Unbelievable. Yan po, mga kabayan. Thank you po. At maraming salamat po sa gusto po ng ating tambayang mga kabayan. Lalo po sa TikTok at sa YouTube at TikTok. At thank you rin po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Thank you po sa inyo. At syempre po sa mga nag-subscribers po natin, sa mga nagbibigay po ng tulong, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Thank you po kay Beichi Chiyoko, Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, si Jim Aris ng United Arab Emirates, Jobilin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, si Annie Jo, Chidorico Erguisa Jr., si Arfel Villacorta, Wills Bubbles 5697, Rosalina RK, Team 888, Michelle Yamaguchi Vlog, Norma Garcia, Gay at Shena, Tatay Nick ng Canada, at si Ma'am Nancy Lumampao. Thank you po sa mga biyaya na inyo pong pinagkakaloob. Ingat po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. Thank you po. At syempre po yung dasal at panalangin po natin na tayo pong lahat ay maingatan ng ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte, tayo po ay maingatan sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makasama na po natin sa ating bansa. Maraming salamat po, mga tambay. Ingat po tayo. Bye-bye.